And now, diligan natin siya hanggang tumago sa ilalim yung pagdilig natin. Tapos, ilagay sa indirect sunlight na masyadong mainit, masyadong warm. Diligan na natin siya pagka pati yung ilalim niya is dry na. Para hindi talaga mabulok yung rhizome niya. Kasi bago pala siyang propagate, so kailangan tingnan natin yung ilalim kung dry na. Pag nag-dry na, doon na tayo ulit magdilig sa kanya. So, dito ko lang sila ilalagay sa spot na to. Bakit? Ayan o. Ang baba ng bubong niyan. Ito na yung bintana ko. Napakalakas ng ano niyan. Singaw ng init dyan. So, dito makakakuha sa ng warm temperature. Hello everyone! Kumusta? Naku guys. Kumukulimlim na naman. Kailan lang umaraw? Sana sino ba yun darating na bagyo? Si Leon. Sana hindi siya lalakas. Kasi yung nakalipas, akala ko'y hindi siya lalakas. Nung bandang huli, lumakas at umikot-ikot yung hangin. Kaya nawindang yung mga halaman ko, lumabas sa paso. Kaya pinatuyo ko muna kahapon ko na ibinalik sa kanilang mga pots. Ang dami talagang nahulog guys. Ang dami natumba. Sana ito hindi malakas. At ang plant for the week guys, ito ulit. Whale fin. Ayan. Si snake plant. I-propagate ko na to ngayon guys. Kung nakita nyo ba, puro ugat na siya. Ayan. At saka may iba na nagko-curl. Ito medyo naka-open siya. Ito nagko-curl. Kasi minsan, pag nagko-curl yung ating mga snake plant, tulad nito, magko-curl na siya ng ganyan. Ibig sabihin masyadong dry yung soil niya. Kahapon ko lang ito diniligan. So, nag-dry siya kaagad dahil puro ugat na nga. So, halos wala na siyang soil. Yun, kaya magko-curl siya kasi natutuyot na siya. Wala na siyang makuhang humidity galing dito sa soil papunta sa kanya. Kaya ito, magko-curl. So, pag nagyayelo naman ang halaman natin, sobra naman sa tubig. Kaya, pag nasubra sa tubig, pag nagyayelo siya dito, ibig sabihin, yung ilalim noon, bulok na yung kanyang mga rhizome. Yun. At ito naman, nagpo-course naman siya, kasi ito nga yung malapit doon sa pinaka-mainit na lugar, or naarawan siya. So, ayan. Yung part lang na yan. Actually, 3 paso ito, pero 2 na lang natira. Yung isa na bulok dahil hindi siya nakakuha ng tamang mga kailangan niyang elemento, kaya siya namatay. So ito lang talaga, at saka yung isa ang nabuhay. Pero actually malago na rin yung isa at ito yung pinaka mother plant. So ayun. Gusto natin. Ayan. Actually lupa lang talaga ito, pero mabuhaghag na lupa yung ginamit dito. Ang dami na talagang ugat. So kita nyo. See? So, kailangan natin siyang i-divide. Ingatan lang natin na hindi maputol itong pinaka taas niya, mula doon sa rhizome. Kailangan yung rhizome, mayroon pa rin siyang mga leaves. So, ang dali lang, tama. Yan. Kasi nga mabuhaghag yung soil. Kaya, madali lang siyang i-divide. So, see? Ayan. Ito malaking malaki. Pwede nating paghiwalayin yung kahit baliin lang natin. So, ayan na. Diba? Yun. Madali lang siyang putulin. Hindi na natin kailangan ng pangkat niya kasi madali na lang siyang biyakin. Itong isa, ito namatay. Ayan mayroon dapat to. Namatay, nabulok. Yan. Masyadong basa siguro yung part na yun, kaya nabulok siya. Pwede nating, aray ko. Ingat sa pagputol na hindi ito matanggal. Ito lang talaga. Ayun. Ito medyo maganda kasi malapad pa yung dahon niya.
Noong ilang dahon pa lang ito, malapad siya lahat. Pero ngayon na nagsiksika na sila, kaya yung ibang dahon pumayat at ito, ganito yung ang form niya pataas. Meron siyang baby. Ayan. So pwede natin tong paghiwalayin. Ayan. See. Ayan. 1, 2, hindi, mahirap. Mahirap kasi masyadong dikit. Dapat kutsilyo. So, ayan. 1, 2, 3, 4, 5. O, so, mayroon tayong 5 na. Ito pa. Mayroon na siyang baby. Ayan, o. 5 na i-propagate. Ito, mabubuhay pa yan. Ito yung substrate na ginawa ko. 2:1. 2 cups na pamis. At saka 1 cup na kukupit. Nilagyan ko lang siya ng konting vermicast at konting carbonized rice hull. So ito, medyo maliit itong pot na to. Okay lang. Kasi magpo-propagate pa lang naman tayo eh. Pag marami ng ugat, saka na natin siya ilipat ng bigger pot. Pero okay na tong pot na tong maliit. Pahid natin ang aloe vera, yung anuhan natin. Pinaghatian natin. Ayan o. Ayan, buhay na buhay yung kanyang sugat. Ayan. So, ito muna. Okay. Okay lang yan guys, magsiksikan yung kanyang mga ugat dyan. Ang importante, hindi masyadong marami yung lupa na paglagyan natin sa kanila kasi bagong tanim pa lang siya, bagong propagate pa lang siya. Pag nakita natin na may mga ugat na lumalabas sa ilalim or sa labas, so ibig sabihin, buhay na siya. At kung marami na talaga, tsaka natin siya ilipat. Pag establish na, ilipat natin sa bigger pot. Ayan. Wala na akong cinnamon powder guys. Ito na lang ang ginamit ko. Si aloe vera. Pwede naman yan. Kasi si aloe vera is antibacterial, antifungal, at antiviral. So, marami din siyang benefits para sa mga halaman at saka sa tao. Ayun. So, the same goes dito sa iba. Ganun ang gawin natin na propagation. Ngayon guys, ang daming ano nito, parang mealybugs, malagkit na puti-puti. Ang dami-dami nito noon, oh. Yan. So, ang ginawa ko lang, since na establish na siya, at saka maraming ugat siya, puro ugat na yung ibabaw, pati lupa ko, konti na lang, at mas marami yung ugat niya. Ang ginawa ko, binuhusan ko na lang siya ng pinagbanlawan, yung pangalawang banlaw ng damit. Yun. Matapang yun, mayroong ano yun, ang amoy noon, hindi nila gusto. So, yun ang ibinuhos ko dito. Pahid-pahid lang. Yan, pinunasan. O, pwedeng gumamit ng brush hanggang dito sa may sulok-sulok. Ayan, o. Dyan. Hanggang sa may sulok. Ayan, sa ilalim. Punasan ng punasan, pati sa likod. So, nawala. Isang beses ko lang nilagyan. Parati naman ganun ang ginagamit ko sa kahit sa ibang halaman ko. Pagka mayroong mga peste na dumadapo. At saka kung baby pa yung halaman natin, tulad nito, hindi siya masyadong established, tapos dinapuan na siya ng mealybugs o kaya aphids, ang gamitin natin, alcohol, ilagay natin sa bulak at ipapahid natin dito sa buong dahon para mawala yon. At mawawala yon guys. Ayan. Proven and tested ko na yan sa mga halaman ko. So, yan lang muna ngayon ang aking vlog guys. Yung aking may share sa inyo, yung aking pag-propagate dito. Napakadali naman. Pwede rin siya sa tubig. Kaso lang matagal. Pag sa tubig, mag-cut ka lang ng dahon nito. Yan, i-cut mo lang yung dahon. Tapos, ilublob mo yon sa dulo ng tubig. Yung pinakadulo ng dahon na tamang-tamang nalublob siya. At ilagay doon sa part na nakakasagap siya ng mainit na singaw.
para talaga siya mag-encourage na mag-ugat. So, yun. Pwede rin yun. Okay? Pero mas madali ito eh. I-divide mo lang tapos i-propagate mo, o diba? Mas mabilis to. So, yan. Yan ang ating air purifier na halaman. Si whale fin. Kung sa bagay, lahat ng snake plant, kahit lahat ng variety ng snake plant is air purifying plants. Okay? So, yan lang muna may share ko ngayon, guys. At maraming salamat sa panonood, sa pakinig sa oras. At please subscribe, like, and comment. Thank you very much. See you next time, guys, on my next vlog. Bye!